So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasi ako nakitang isang video ni Presidente Bongbong Marcos. Ito nga po ay regarding sa mga developments kontra or laban sa komunistang grupo na itong mga NPA. Sabihin ko na. So base nga po sa mga datos na pinakita ni Presidente Bongbong Marcos ay talagang humihina na at halos paubos na nga itong mga komunistang armadong grupo na to. So ngayon nga mga kababayan, nung nakita ko nga po itong video na to at itong mga datos na to, ang unang pumasok kaagad sa utak ko, kung ito ay magtutuloy-tuloy at talagang masugpo na itong mga komunistang rebelding grupo na to, mawawalan na po ng kwenta itong sila Lorraine Badoy at saka sila Ka Eric. Kasi di ba mga kababayan, di ba, ito lang talaga eh. Kapag pinapanood ko itong sila Lorraine Badoy, sila Ka Eric, regarding nga po dito sa mga, di ba, dito sa NPA na to, na ito tandaan yung mga kababayan ha, meron din pong usap-usapan ngayon na kumakalat na balita na itong si Ka Eric hindi totoong miyembro ng NPA. Okay yan. So na-content na po natin yan, saka na po natin pag-usapan yan. Pero ayun nga po yung punto ko mga kababayan. So kapag nagtuloy-tuloy nga po itong ginagawa po ni PBBM na pagsugpo dito nga po sa grupo na to, so mawawalan na po ng kwenta itong sila Lorraine Badoy tsaka sila Ka Eric. So ang isa pa nga rin po sa mga tinatanong ko rin dito, paubos na nga po itong grupo na to. Pero bakit kung makapag-react itong sila Badoy at saka si Eric, napaka-OA. Ako na OOA-an. No? Overacting ako sa mga taong ito. Okay, so balikan natin yan no, para mapag-usapan po natin yung content. Ito po yung nakita ko po kanina. Okay, so ito po ay code card. Pinasa ito ni JDB sa group chat namin. No? So ang sabi nga po dito ni PBBM, okay, Zero Active NPA Guerrilla Front. So ibig sabihin nga po ng Guerrilla Front, ito po yung grupo ng NPA. So dito nga po mga ka-Streetwise, kung base nga po sa ating presidente, na zero guerrilla front na nga po itong komunistang grupo na to, ibig sabihin nito is wala na silang grupo. Di ba? Watak-watak na sila. And then mga kababayan, meron silang na neutralize na 1,399 members. Okay ha? Of communist and local terrorist group. So total pala ito, no? So hindi, kasi nakalagay terrorist group so hindi lang pala NPA ito. Tingin ko lang ha. So, ang sabi pa dito, meron pa silang mga nakumpiska na 1,751 na mga barel. Yan. Okay. So, ito po ay na-capture, nahuli, na-confiscate, kinumpiska, na-recover, malamang sa enkwentro, malamang nangyari yan sa enkwentro, yung recovery na yan, at meron pong mga sinurrender. Okay. Babalikan po natin yung mga ibang mga parte dyan, no? So para mas malinaw po mga ka-Streetwise, panoorin na lang po natin yung sinabi po ng ating Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yung mga internal security threats, ika nga, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, may maaari na nating mai-report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ang ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. So yan, no? So malinaw po yung sinabi ng ating Presidente, no? So mga kababayan, syempre, hinalungkat ko nga po itong mga pangyayari po na to sa mga reports nga po sa mainstream media. Kasi baka nga naman niloloko lang tayo ni PBBM, no? So, bali mga kababayan, no? Ito. So, ito mga kababayan, nakita ko to noong October 4, 2022. Yan.
So, ibig sabihin nito, October, no? So, naging presidente si PBBM, June. Di ba? So, June, July, August, September, October. So, less than 4 months. So, 3 buwan pa lang po si PBBM nito. Noong 2022, meron na pong mga sumukong 96 na NPA sa Agusan, ano ba yung Agnor? Agusan del Norte yun, di ba? Agnor, no? Okay, correct. So, ngayon, basahin natin yung report, no? Sabi dito, NPA surrenderers in Agnor reached 96 in quarter 3, third quarter of 2022. Okay. So, ito ay nabalita noong October 4, 2022 rin. So, ang sabi dito, no? Butuan City. A total of 96 Communist New People's Army rebels in Agusan del Norte nga, no? Agusan del Norte have surrendered during the third quarter of this year. The Provincial Information Office said Tuesday. So, ito mga kababayan, no, sa isang probinsya lang ito. So, nung makalipas po ng isang taon, ito naman ay nabalita noong November 2023, last year, no? 2 months ago, meron pong 207 naman po na sumuko. Hindi, kasi kaya ko lang to pinapakita sa inyo. At least, bukod po sa sinabi nga po ni PBBM kanina na may mga sumuko at may mga na-neutralize sila na grupo nga po ng mga komunista na armado. So, ang gusto ko lang ipakita dito mga ka-streetwise, bago pa sinabi ito ni PBBM, ay may mga reports na po na pangyayari na sobrang dami na pong sumukong NPA sa gobyerno natin. So, ang gusto ko lang ipakita dito na bago pa magsalita si PBBM regarding nga po dito sa mga na-neutralize na mga NPAs, ay may mga balita na po at may mga reports na po ang mainstream media. So, at least, di ba, bukod kay PBBM, mayroon pa tayong ibang mga source para po magpapatibay na totoo yung sinasabi ng ating presidente. Okay. So ito naman, 207 sa Mimaropa naman. Di ba, Mimaropa lang, no? Hindi sa buong Pilipinas, no? So, ang sabi naman dito, no, 207 NPA rebels surrender in Mimaropa since January. So, ito yung nangyari ito last year. So, sabi dito, no, a total of 207 members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, CPP-NPA, have surrendered to the Mimaropa region police from January to November 7. Okay. So, bukod nga dyan mga kababayan, bukod po dyan sa, ilan to? Sa 207, meron pa silang na-neutralize. Ito, no? Meanwhile, the Armed Forces of the Philippines on Sunday announced it had neutralized 143 members of the NPA and other local terrorist groups of all over the country in October, bringing the total of 1,200 this year. So malamang itong 1,200, ito rin po yung binabanggit po ni PBBM. So updated lang po ito kasi nga po ito po yung nabalita noong November. So syempre itong video nga po ni PBBM, lumabas po ito, I think unang araw ata ng January. Okay. So ngayon mga kababayan kasi, ang sinasabi ko lang po dito, ito, pakita ko sa inyo ngayon si Sara Mau. Si Sara Duterte na war freak na, kasi ito lang, no, kung napanood nyo nga po yung video ni Sara Duterte, na kinukundina niya nga po yung amnesty at saka yung peace talk nga po na plano po ng ating Presidente Bongbong Marcos, dito nga po sa mga grupo na to, makikita po talaga natin na itong si Sara Duterte, ang gusto talaga nito is patayan. Ayaw niya ng amnesty. So ayaw niya pasukuin yung mga miyembro nga po ng mga mga miyembro nga po ng grupo na to. Ayaw niya rin po ng peace talk kasi ayaw niyang pagbigyan ng pagkakataon yung mga miyembro po ng NPA na to na posibleng na brainwash lang. Kasi mga kababayan, kasi ito lang, no, nakikita na po natin na ito to, pakita ko sa inyo, no. So base po kasi sa report, no, ito December lang to eh. Malamang mas mababa na po yung miyembro po ng NPA ngayon. So bali po no December 2023, ang active member na lang po ng grupo na to ay 1,500. So isipin nyo, di ba? From 20,000, from 25,000 nung nagsisimula sila at sa pinaka-peak nila, ngayon po ay 1,500 na lang. So konti na lang sila. So ang alam ko nung panahon ni Duterte,
nasa 2,500 pa to. So ngayon, sa panahon nga po ni PBBM, mas lalong bumaba. So ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, kunwari kung kayo, miyembro kayo ng grupo na to, itong grupo ng NPA na to, at nakita na ninyo na paubos na kayo at konti na lang kayo. Siyempre, mag-iisip kayo na sumuko. Di ba? Isipin nyo, susuko na lang tayo. Pero, maswerte kayo kasi si President Bongbong Marcos, yung presidente ngayon. Kung si Sara Duterte ang presidente ngayon, hindi kayo pasusukuin, papatayin kayo. Hindi nga. Kasi siguro alam ko naman, na karamihan po ng mga nanonood po sa akin ngayon ay napanood na rin po yung video ni Sara Duterte. So base nga po dito, no, sa sinasabi nga ni Sara Duterte, no, sabi niya dito, okay, Duterte says she is not in favor of granting amnesty to former communist rebel. So ayaw niya ng amnesty. So napaka-unfair nito mga kababayan kasi alam naman po natin na hindi naman po kasi lahat ng mga sumali po sa grupo na yan ay alam yung pinaglalaban. Ang karamihan po dyan, no, at marami po sa mga yan ay na-brainwash lang. So paano na yung mga na-brainwash, hindi pa susukuin ni Sara? Papatayin niya na lang. Ganun ba? Ganun ba ibig sabihin nun? Kasi ayaw niya ng amnesty eh. Di ba? Parang ano eh. Parang like father, like daughter lumalabas dito. So kasi mga ka-streetwise, no, ito lang, no. Doon po sa mga nanlaban po, ito yung mga totoong nanlaban. Doon po sa mga nanlaban po ng mga grupo nga po na yan, nung 2022, ito nababasa ko lang to, no, na mayroong 51 na namatay nung 2022, di ba? And then, kung titinan po natin yung mga balita po noong 2023, hundreds din po yung mga namatay na miyembro nga po ng grupo na to. Itong grupo nga ng komunista. So kung si Sara Duterte po naging presidente at ayaw niya ng amnesty, hindi niya pasusukuin itong mga na-brainwash na to ng group, yung mga na-brainwash nga po na sumapi sa grupo na to. Kasi mas gusto niyang tiyukin. Kasi ganun ang lumalabas para sa akin eh. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, ayaw ni Sara Duterte ng amnesty, pero actually, gumawa rin po kasi ng isang hakbangin ang kanyang tatay ng amnesty. Ayan no, February 16, 2021, ang sabi dito no, Duterte grants amnesty to communist, Moro rebels. Yan. So pag sinabi mong communist, NPA yan. So ngayon, communist rebel ibig ko sabihin So ngayon mga kababayan, no, kaya ko lang din po kasi ito nabanggit. Natatawa lang din po kasi ako sa mga ibang DDS na ayaw po ng amnesty. Pero ginawa din naman ito ng kanilang puon na si Digong Duterte. So lumalabas dito, no, pag si Digong gumawa, okay lang. Pag si PBBM gumawa, hindi pwede. Kahit na alam naman po natin na justifiable at wala naman pong masama na magbigay po ng amnesty sa grupo ng mga komunistang humahawak po ng armas katulad nga po ng mga yan. O, di ba? So, malinaw. At syempre mga kababayan, no, so ngayon, almost 1,000 na lang, di ba? Mahigit kumulang 1,000 na nga lang po itong grupo na to. Ang isa sa mga kinu-question ko dito, bakit napaka-OA masyado nila Ka Eric at saka nila Lorraine Badoy? Well, alam naman natin na kahit na 1,000 yan, kahit na konti na lang po yan, is delikado pa rin yan. Pero yung kung paano sila mag-portray na sobrang laking problema ng grupo na to, actually, mas marami pa tayong malaking problema sa Pilipinas. Yung grupo po na to, itong grupo ng NPA na to, at ako naniniwala po ako na maraming susuko at matatapos na rin po yung conflict po natin na yan sa grupo na yan bago po siguro matapos yung termino ni PBBM sa 2028. Naniniwala po ako doon. Diyos ko naman, di ba? 1,000 na nga lang, di mo pa maubos. Di ba? So, yun lang po mga ka-streetwise. No? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa report nga po ni PBBM? Masaya ba kayo dito? Or bitter kayo? Kasi nga, pro-Duterte kayo. Yun. So, pa-comment lang po sa bawat. Binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.